May tanong ako ngayong umaga. Sino sa inyo ang nagkaroon na ng araw kung saan hindi nangyari ang mga bagay ayon sa plano nyo? Mukhang lahat tayo ay nakaranas na nito. Gusto nyo bang marinig ang isang moment sa buhay ko na talagang hindi nangyari ayon sa plano? Ito rin siguro ang pinaka-embarrassing moment ng buong buhay ko. Ilang taon na ang nakakalipas, nagkaroon ako ng napakagandang honor na maglakbay sa maraming lugar para i-exalt at i-glorify ang Diyos sa pamamagitan ng kanta. Kasama namin noon ang Hillsong United habang nasa New Zealand kami. Mayroong bandang 5,000 tao sa silid na yon at kapag dating sa pagpuri sa Diyos, medyo na-excite talaga ako. Hindi ako pwedeng tumayo lang ng tahimik, kaya umakyat ako sa stage para sa worship night na yon. Sa stage, may mga props at dekorasyon na mukhang maliliit na skateboard ramps. Nagsimula kaming mag-praise sa Diyos at ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko, tumakbo ako papunta sa isa sa mga ramp na yon ng napakabilis. Tumakbo ako pataas, tumalon at nagland ng buong galak dahil sobrang excited ako. Pagkatapos ng mga mabilis na kanta, oras na para mag-slow down at pumasok sa panahon ng worship. Habang nakatayo ako ron nang nakapikit ang mga mata ko, naramdaman kong may hangin sa pagitan ng mga hita ko na hindi ko dapat nararamdaman. Nung pagtingin ko sa ibaba, napunit pala ang jeans ko mula sa tuhod hanggang sa itaas. Nakatayo ako ron at na-realize ko na kahit nag-Bible college ako, walang nagturo sa akin kung ano ang gagawin kapag napunit ang jeans mo sa stage. Hindi naman ako pwedeng umalis lang sa gitna ng worship sa harap ng libu-libong tao. Sobrang nakakahiya talaga ang nangyaring yon. Kaya lumabas muna ako ng stage at inisip ko kung anong gagawin ko. Dito pumasok si Luke Webb o si Webby na higit 25 taon nang naglalakbay kasama namin. Siya ang faithful guy na tumutulong mag-plan at mag-execute ng mga tour na ito. At kung wala siya, hindi mangyayari ang mga nakikita ng tao sa platform. Nung lumabas ako ng stage, sinabi ni Webby sa akin kung anong nangyari. At sinabi kong napunit ang jeans ko at hindi na ako makakapag-praise sa Diyos ngayong gabi. Pero sinabi niya, kaya mo iyan, push through ka lang. Sinabi kong, hindi ko kaya. Pero sinabi niyang, may ideya siya. Naalala niyo si MacGyver? Bigla siyang naglabas ng gaff tape at alam naman natin na ang gaff tape ay nakakatakip ng maraming kasalanan. Amen? Ginamot ni Webby ang pantalon ko gamit ang tape, binalot niya ito at tinapik, sabay sabing, kaya ko ito. Sobrang nakakahiya, pero pabalik na ako sa stage para magpatuloy sa pagpuri sa Diyos. Tumayo ulit ako roon sa gitna ng worship habang tumutugtog ang keys ng napakatahimik. Nagpanggap akong nagwo-worship pero sa totoo lang ay sobrang nahihiya ako. Bigla na naman narinig kong may mga taong tumatawa sa harap ko. Naramdaman ko ulit ang hangin sa mga binti ko at na-realize ko nakalalas lang pala ng tape at pinagtatawanan na pala ako ng mga tao. Kaya iniyuko ko ang ulo ko at lumabas ulit ako ng stage. Sinabi ko sa sarili ko na hindi na talaga ako makakapag-praise ngayong gabi dahil hindi ito nangyari ayon sa plano. Pero sinabi ni Webby na may ideya ulit siya. Pumunta siya sa crowd at bumalik kasama ang isang estranghero na papayag na ipamigay ang jeans niya. Kinuha ko ang jeans ng lalaki at naupo siya sa dressing room namin nang nakabrief na lang sa natitirang bahagi ng worship night. Mula sa napakahigpit na black skinny jeans, nagsuot ako ng napakalaking bright blue baggy jeans ng lalaking iyon. Tinalian ko ng sinturon, bumalik ako sa stage at tinapos ko ang gabi sa pagpuri sa Diyos. Kahit na hindi nangyari ang lahat ayon sa plano ko at sobrang nakakahiya, nagdesisyon ako na walang makakapigil sa akin sa pagpuri sa Diyos. Sa buhay, alam natin na hindi laging nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto natin. Pero naniniwala ako na anuman ang daanan natin, dapat pa rin tayong mag-praise sa Diyos dahil siya ay laging karapat-dapat. Nilikha tayo para mag-praise sa Diyos. Napakapangyarihan ng praise dahil dinadala tayo nito sa presensya ng Diyos kung saan may fullness of joy, kapayapaan, kalayaan at awa. Kaya ang simpleng title ng sermon ko ngayong umaga ay Unstoppable Praise. Gusto kong magbasa ng isang kwento mula sa Biblia na magandang halimbawa ng dalawang lalaki na naging unstoppable sa kanilang praise. Dahil sa kanilang praise, nakaranas sila ng isang napakalaking himala. Basahin natin mula sa Acts chapter 16 verse 22 hanggang 26. Sinasabi rito na sumama ang kalipunan sa pagsalakay kina Pablo at Silas at inutusan ng mga hukom na hubaran sila at paluin ng mga pamalo.
Matapos silang pagpapaluin ng matindi, ipinasok sila sa bilangguan at inilagay sa pinakaloob na selda habang nakatali ang kanilang mga paa. Nang hating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga papuri sa Diyos habang nakikinig ang ibang mga bilanggo. Biglang nagkaroon ng malakas na lindol, kaya niyanig ang mga pundasyon ng bilangguan. Nooy nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalas ang mga kadena ng bawat isa. Napakagandang kwento nito tungkol kina Paul at Silas. Ginagawa lang nila ang kanilang normal na araw sa pagpapakalat ng magandang balita nang bigla na lang silang inatake. Hinubaran sila, pinalo ng mga kahoy at ipinasok sa inner cell sa ilalim ng solitary confinement habang nakatali ang mga paa sa kadena. Nung dumating ang hating gabi, hindi pagrereklamo ang ginawa nila matapos ang napakahirap na araw na yon. Nagsimula silang mag-pray, mag-praise at mag-awit sa Diyos. Dahil sa kanilang praise, nagkaroon ng malakas na lindol, nabuksan ang mga pinto ng bilangguan at nakalas ang mga kadena. Ang himala rito ay hindi lang ang pagiging malaya nila Paul at Silas. Ang praise nila ay nakaapekto sa mga tao sa paligid nila, kaya nakaranas din ang iba ng kalayaan. Napakapangyarihan ng ating praise sa Diyos. Kahit magtapon ang buhay ng mga hindi natin inaasahan, hindi ibig sabihin na titigil na tayo sa pagbibigay ng praise na nararapat sa Diyos. Sa natitirang oras, gusto kong magbahagi ng ilang susi mula kina Paul at Silas para mabuhay tayo ng may unstoppable praise sa anumang season. Handa na ba kayo para rito? Ang unang bagay para mabuhay ng may unstoppable praise ay fix our eyes on the unseen. Sa gitna ng bilangguan, walang paraan sa natural na mata para makalabas sina Paul at Silas sa sitwasyon na iyon. Pero nagdesisyon silang tumingin sa pamamagitan ng mga mata ng faith at magtiwala sa Diyos na kayang gawin ang lahat. May sinabi si Benjamin Franklin na gusto kong quote, "The way to see by faith is to shut the eye of reason." Alam natin bilang mga nananampalataya, ayon sa 2 Corinthians 5:7, na we live by faith and not by sight. May mga katotohanan o facts sa buhay tulad ng masamang doctor's report, mababang bank account, sirang relasyon o saradong pinto. Pero gusto ko kayong paalalahanan ngayong umaga na ang katotohanan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa mga facts ng buhay. Naglilingkod tayo sa Diyos na ating healer at provider. At ang pintong bubuksan niya ay walang sinumang makakasara. Kaya palakasin natin ang ating pananampalataya dahil hindi tayo tinawag para mabuhay lang sa nakikita natin. Sinasabi sa 2 Corinthians 4:18 na i-fix natin ang ating mga mata hindi sa nakikita kundi sa hindi nakikita. Sapagkat ang nakikita ay pansamantala lamang, ngunit ang hindi nakikita ay walang hanggan. Ang pamumuhay sa faith ay ang pagtingin sa Diyos na may hawak ng lahat at lumikha ng langit at lupa. Sabi sa Hebrews 11:1, ang faith ay ang pagiging tiyak sa mga bagay na inaasahan natin at kasiguruhan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kahit nasa midnight hour ka man ngayon, huwag kang mabara doon. Tumingin ka sa hindi nakikita at magpatuloy sa pagpuri sa Diyos. Pangalawang bagay na kailangan nating gawin ay concentrate on what we have. Sina Paul at Silas sa bilangguan ay walang gaanong hawak, kundi ang kanilang faith at boses, pero higit pa iyon sa sapat. Minsan sa buhay, naghihintay pa tayo na makuha ang lahat bago tayo mag-praise sa Diyos o mag-step out sa faith. Naalala ko nung pumunta ako sa isang concert kasama ang matangkad kong kaibigan. Sabi niya sa akin pagkatapos, medyo masama ang loob niya dahil napakatangkad niya at baka hindi nakakakita ang mga tao sa likod niya. Na-realize ko kung gaano kagaling ang tao maghanap ng wala sa kanila. Yung matangkad gustong umihsian, yung iba gustong tumaba o pumayat o naghihintay ng mas malaking posisyon at pera. Huwag nating sayangin ang buhay natin sa pag-focus sa wala sa atin para hindi natin ma-miss ang ginagawa ng Diyos ngayon. Hindi mo kailangan ng titulo, posisyon o mikropono para maglingkod at magpuri sa Diyos. Sabi sa 1 Corinthians, sabihin niyo sa sarili niyo, I have all that I need. I have more than I need. Sabi sa 1 Corinthians 7:17, kung nasaan ka man ngayon, iyon ang lugar ng Diyos para sa iyo. Kaya mabuhay ka, sumunod ka, at magmahal ka riyan mismo. Kahit na ang season mo ngayon ay hindi mo pinlano o ginusto.
ang responsibilidad natin ay maging faithful at mabuhay ng buo sa sandaling ito. Patuloy kang magmahal sa Diyos at sa mga tao sa paligid mo kung nasaan ka man. Kapag ginawa natin iyon, tapat ang Diyos na ilabas tayo sa anumang sitwasyon. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan mo at hindi Kanya ilalagay sa sitwasyon na hindi mo kayang harapin kasama siya. Pangatlong bagay ay kailangang maunawaan na praise is not a feeling. Isipin nyo sina Paul at Silas matapos bugbugin, hubaran at igapos sa kadena sa gitna ng hating gabi. Sigurado akong hindi nila naramdaman sa natural na emosyon ang mag-praise sa Diyos sa sandaling iyon. Napakaganda na hindi sila nagpagabay sa kanilang naramdaman kundi sa kanilang desisyon. Ang ating praise sa Diyos ay hindi nakabase sa emosyon natin. Naalala ko nung bata pa ako sa church, gustong-gusto kong maramdaman ang presensya ng Diyos habang nagwo-worship. Isang linggo sa church na nalangin ako na maramdaman ang presensya ng Diyos. Natapos ang unang kanta at pangalawang kanta, pero wala akong maramdaman. Naisip ko pa nga, baka masama ang araw ng worship leader, o baka mali ang song list, o baka nag-day off ang Diyos. Pero nung tumingin ako sa kabilang linya ng upuan, nakita ko ang isang babae na nakataas ang mga kamay at umiiyak sa presensya ng Diyos. Na-realize ko na kumikilos ang Diyos kahit hindi ko ito nararamdaman sa sarili ko. Hindi ibig sabihin na kapag hindi mo nararamdaman ang Diyos ay wala siya roon. Sabi sa Amos 5, 21 hanggang 23, napapagod ang Diyos sa mga pakitang taong okasyon at ingay ng musika kapag wala sa Kanya ang puso ng tao. Ang tunay na worship ay hindi tungkol sa kung ano ang makukuha natin, kundi ang pagpunta sa Diyos dahil sa kung sino siya at sa mga ginawa niya para magpasalamat. Kaya kung magdesisyon tayong mag-praise kahit hindi natin nararamdaman, makikita natin ang mga miracle at kalayaan sa ating buhay. Ikaapat na bagay ay kailangan nating keep our perspective. Sina Paul at Silas ay hindi pinayagan ang kanilang sitwasyon na magdikta ng kanilang praise. Napakadaling isipin na tapos na ang lahat habang nasa bilangguan sila, pero hindi nila nawala ang tamang perspective sa gitna ng pagsubok. Naalala ko ang unang beses na nag-lead ako ng worship sa labas ng Australia, doon sa Los Angeles. Sobrang excited ko dahil kakantahin ko ang praise song na free na daang beses ko nang nakanta sa youth ministry. Pero nung nasa stage na ako, bigla kong nakalimutan ang lyrics sa harap ng maraming tao. Sobrang nahiya ako at naisip kong pauuwiin na agad ako sa Sydney sa huling flight dahil hindi ako karapat-dapat. Nawalan ako ng perspective dahil lang sa isang pagkakamali. Pero nagpatuloy ang Diyos sa buhay ko at hindi ako pinauwi. Sabi sa unang Peter 4, 12 hanggang 13, kapag naging napakahirap ng buhay, huwag mong isipin na napabayaan ka na ng Diyos. Sa halip, magalak ka dahil bahagi ito ng spiritual refining process at may gloria na naghihintay sa iyo. Huwag mong hayaan na ang unang reaksyon mo ang maging huling reaksyon mo sa pagsubok. Ayon sa Romans 8:28, ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Tulad ng isang naputol na buto na kapag gumaling ay mas tumitibay pa kaysa noong una, ang mga pagsubok natin ay ginagamit ng Diyos para patibayin tayo at makatulong sa iba. Kung mananatili ang tamang perspective, magpapatuloy ang ating unstoppable praise. Paano natin maia-apply ang lahat ng ito sa ating araw-araw na buhay? Ang pinakamagandang payo na maibibigay ko sa inyo ay find the secret place. Ang pakikipagtagpo sa Diyos ay hindi lang nagaganap sa loob ng church building tuwing linggo ng umaga. Kahit mahalaga ang pagtitipon ng iglesia ayon sa Hebrews, ang pinakamalalim na encounter ko sa Diyos ay nangyayari kapag kaming dalawa lang sa kwarto o sa loob ng kotse. Sabi ni Jesus sa Matthew 6, 5 hanggang 6, maghanap ka ng tahimik at tanging lugar para makapanalangin ka ng tapat sa Diyos. Kapag ginawa mo iyon, mawawala ang pagpapanggap at maifocus mo ang iyong puso sa presensya at biyaya ng Diyos. Hindi natin kailangang magpanggap na maayos ang lahat dahil kilala na tayo ng Diyos at mahal pa rin niya tayo. Kapag pumunta tayo sa secret place ng tapat, ang focus natin ay lilipat mula sa ating mga problema patungo sa Diyos na may hawak ng lahat ng kasagutan. Kaya tumayo tayong lahat ngayong umaga at i-align natin ang ating puso sa Kanya. Ipihit natin ang ating paningin mula sa ating mga problema patungo sa hindi nakikita.
Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo ngayong umaga dahil ikaw ang mas makapangyarihan sa lahat ng aming pinagdaraanan. Sa pangalan ni Jesus, in advance ay nagpapasalamat kami sa mga himalang mangyayari dahil sa aming praise. Amen. Sabi ni Pastor JD, ang pinakamagandang encounter natin sa Diyos ay kapag nag-praise tayo kahit hindi natin nararamdaman. Huwag mong hayaang ang emosyon mo ang maghari, kundi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Baka nandito ka ngayon o nanonood online at hindi ka pa nakagagawa ng desisyon na sumunod kay Jesus. Ayon sa Book of Romans, lahat tayo ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, pantay-pantay tayong lahat na may mga issue at kailangan ng tagapagligtas. Nung namatay si Jesus sa krus at nabuhay muli, ginawa niya yon para talunin ang kasalanan at kamatayan para magkaroon tayo ng libreng regalo na relasyon sa Ama. Baka ngayon ang unang beses na gusto mong sumunod kay Jesus o baka nakagawa ka na ng desisyon noon pero malayo ka na ngayon. Ito ang pagkakataon mo para bumalik sa Kanya. Sa pagbilang ko ng 3, itaas mo ang iyong kamay dahil gusto kitang ipanalangin ngayon. 1, 2, 3. Salamat sa mga nagtaas ng kamay sa harap, sa gitna at sa likod. Para sa lahat ng nagtaas ng kamay, ilagay niyo ang inyong kamay sa inyong puso at sabay-sabay tayong manalangin. Sabihin mo, Dear Lord Jesus, pumupunta ako sa iyo ngayon at humihingi ng patawad sa aking mga kasalanan. Naniniwala ako na namatay ka sa krus at nabuhay muli para talunin ang kasalanan at kamatayan. Kaya ngayong araw, pinipili kong sumunod sa iyo, Jesus. Ginagawa kitang aking Panginoon at tagapagligtas. Baguhin mo ang aking buhay sa iyong dakilang pangalan. Amen. Mag-praise tayo sa Diyos para sa bawat buhay na na-save at nabago ngayong araw. Napakalaking biyaya ang pumiling sumunod kay Jesus. Amen at amen.